Movies, hopefully this year. A teleserye early next year. What else? Yun, aviation school, cycling. Yung one of the films na gagawin ko, isa doon director ako ulit. Wow. Actor director. So, daanan ko na naman ulit din mga international engagements. Pero ayoko kasi ma-prem kaya. Hello Kathden fans! Ito na nga ha. May isang teleserye para si Sir Alden, no? Early next year. Tapos dalawang movies this year, which was na-mention naman yung mga kasembreros ng nakaraang mga vlogs natin. So, ito po ay kaka-upload lang kahapon. Hindi ko napansin, no? Sa GMA Network, mga kasembreros, itong kanyang interview. So, may mga international engagements din siya. Tapos, yung ginawa niya yung People Asia interview niya with Ma'am Joanne, ay meron pa siyang parang ito, this was yung time pa nila ng People Asia nga, mga kasembreros, no, ng awarding. And then, he's very overwhelmed kasi nga yung mga kasama niya sa People Asia recognition ay sobrang ang titindi, no, mga tao nga gumawa ng kakaiba, no, difference, mga kasembreros sa kanilang field. And sabi niya dito, so 4 minutes ito, mga kasembreros, no? Pero nga talagang yung aviation, cycling, teleserye yung kanyang gagawin, mga kasembreros. And hindi pa siya nagbigay pa ng iba pang mga information, no? For may mga international rin siya, international engagements na gagawin. So ang ko dito is next item natin, mga kasembreros, ay kung magja-Japan ba sila, no? Pupunta ba sila ng Japan? Kasi nga ay nag-post si Ma'am Riza sa kanyang Instagram kagabi, no, na parang humihiling siya ng mag-Japan, no, this year, mga kasembreros. Tapos yung nasa baba niya, yay, thank you Lord, sabing ganon. So sana Japan this year, no? Tapos flag ng Japan. Tapos may emoticon na parang malungkot, mga kasembreros. So baka magja-Japan sila, no, kasi parang nakapunta na rin sila dati sa Japan, mga kasembreros. Pero aabangan natin yan kung papayag si kuya niya kaya kuya Tisoy niya, mga kasembreros, kay kuya RJ, kung papayag ba siya na pumunta ng Japan, mga kasembreros. Kasi nga parang, di ba, kagabi nagkaroon sila ng double celebration ni Angel at saka ni Riza nga sa kanilang birthday, mga kasembreros. So baka payagan naman siya ng kuya niya, mga kasembreros. And then ito yung kakulitan ni Sir Alden, no, maliban nun kay Ma'am Marian kagabi sa Stars on the Floor, ay itong kay Kakay, no. Sabi niya dito, wag ka na bumalik, ako na dito, sabi. Si Kakay kasi parang siya, parang yung sa sayaw nga nila kagabi. Tapos parang joke lang, uy. Kasi yung mga tao naghihiyawan ng mga kasembreros. So ang inyong ay tao dito, ang kakulitan ay talagang natural na natural, mga kasembreros. And then mamaya aabangan natin ito, mga kasembreros, ha, yung paata dito 37th PMPC Star Awards for Television, mga kasembreros. Kasi nga ay si Sir Alden ay nominated po, no, ng dalawang nominations, mga kasembreros, na kung saan ay aabangan natin kung siya ay magiging or siya ay magiging winner, mga kasembreros. So pinakauna na nga dito ay Best Male TV Host para sa kanyang performance nga sa All Out Sundays, at saka yung sa Best Single Performance by an Actor sa kanyang segment sa Magpakailanman sa Puso at Isipan, The Cantillana Family Story, mga kasembreros. So aabangan natin yan, no, kung siya po ay walang nakalagay na dito na oras, pero aabangan natin yan, mga kasembreros, kung papalarin at saka pagkakaloob ng Panginoon na siya ay manalo, ay panibagong recognition na naman, mga kasembreros. So aabangan po natin ito. Ang bilis ng panahon, no? August 24 yung petsa ng si Ma'am Catherine, walang nominations kasi wala siyang TV performance last year. So ito kasi ay parang previous year nila binabase, mga kasembreros. So kung meron siyang sana ay kasama siya sa nominations. And yung nakakalungkot kasi napapatanong din tayo minsan kung bakit hindi na uma-attend si Ma'am Catherine ng mga awarding ceremonies. Sa management yun, alam ko sa management yun kasi syempre may manager at saka schedule si Ma'am Catherine. So yun yung pinaka-concern din ng mga fans na bakit parang hindi na umattend si Ma'am Catherine, no, ng mga awarding ceremonies, mga kasembreros.
So, nagtataka lang ang ilan. So, ako rin napapatanong, no? Pero, let's wait and see na lang kung ano ang kanilang magiging desisyon at ang kanilang magiging, magiging outcome dito. So, si Pops Alden, nag-post siya, no, ng Sunday biking. Ito po ay parang nag-ensayo sa dito sa isa. Tapos yung isa ay picture ng kanyang kulnago na may kulay green, yellow, and red. Of course, no, favorite color ng dalawa ito, no, blue and then yung green, mga sombreros. Kasi pag pinahalo mo yung yellow at saka yung green, yellow at saka blue ay green ang lalabas. Ganon. May analyzation talaga, no? So, mema lang. So, pero ganun po siya, mga kasombreros. And then ito, so of course, no, verse of the day ni Sir Alden. Napakaganda po ng verse na ito. Isaiah 40, verse 31. Isa ito sa mga nakapagpalakas ng mga manampalataya ni Kristo. Sabi dito, those who hope in the Lord, yung mga maasa sa Panginoon, will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So Isaiah 40 verse 31. So amen and amen, Pops Alden. So isa ito sa mga napakagandang verses actually, no, sa dito sa Biblia, sa salita ng Panginoon, mga kasombreros. And then ito, so nag-share ang Stars on the Floor, no, ng pictures, random pictures ni Bida sa Takilya, sa FAMAS, mga kasombreros. Si Mayor at saka Mayor Congressman Tisoy, mga kasombreros, na nakabarong pa siya, no? Tapos syempre, no, blooming si Phenomenal Box Office Cinema King. And then ito, nag-post din si Sir Alden. Ang ganda nito, mga Philippine sceneries, mga kasombreros sa Pilipinas na sobrang ganda. So, Golden Hour in the Philippines. So, purely made in the Philippines and only in the Philippines, mga kasombreros, na isipin mo sa sobrang ganda ng mga views na ito at saka destinations. Akalain mong nasa Switzerland or nasa New Zealand ka, mga kasombreros, or sa ibang bansa, no? Sobrang ganda ng mga tanawin ito. May mga beaches, may mga aerial views, mountains and plains, mga kasombreros. Grabe, no? Isa ito sa mga, ito ay ilan lamang sa mga nagpapatunay ng Diyos po natin ay dakila. And because He is the ultimate creator of everything. And then ito, yung isa dito ay parang motivational video, pero may pagmumura. May pagmumura siya, mga kasombreros, no? Parang yung pinopoint out ni Sir Alden dito sa nagbabike din, na motivational video ay consistency, no? Ang tao kapag may disiplina, may consistency, may passion, no? Tsaka ginagawa niya ito ng tuloy-tuloy at walang tigil kahit paunti-unti, ay mararating niya at saka makakamtan niya ang kanyang pangarap or advocacy or vision, mga kasombreros. So, napakaganda po nito, mga kasombreros, no? Yun kasi Sir Alden, no? Talagang discipline, consistency, no? Because he wanted to leave a legacy, mga kasombreros, sa mga tao sa paligid niya and to the next generation. So, ganun po. So, actually, that is it na sa ating Captain items. So, kayong Captain, nabang-abang tayo. Sana po ay Panginoon po natin ang Word of God. Today is August 24, 2025, Sunday na po. Blessed Sunday po sa bawat isa at sa atin pong mga pamilya dyan. At para po sa ating Word of God ay sobrang lalim at sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Sana po ay pakinggan natin ang title, Pagtanda, Paghina. Psalm 71 verse 9, do not cast me off in the time of old age. Pagtanda, do not forsake me when my strength fails. Grabe. Ito po yung realidad ng buhay, mga kasombreros. The greatest men in the Bible, King David, King Solomon, Moses, Isaiah, Jeremiah, Deborah, and all the prophets, no, and leaders and kings and queens, mga kasombreros, na tao at saka mga anak ng Panginoon na inassign niya para magbahagi ng kanyang salita at ipakilala ang pangalan ng Panginoon sa buong mundo, mga kasombreros. Pero lahat sila po ay all the greatest, no, mga dakilang mga tao ng Diyos sa Biblia. Lahat din po sila ay pumanaw. Kaya lahat din po sila ay binawian ng buhay, physical na buhay, mga kasombreros. Pero ang kaluluwa nila ay alam natin na ang Diyos po ay sila po ay kinalugtan ng Diyos, mga kasombreros.
So ito po yung ating kung pa yung realidad ng buhay na lahat po tayo tatanda, lahat po tayo mamamatay mga kasembreros. So lahat po tayo ay may times na nanghihina, no, physically, drain na drain yung ating emotion, drain na drain yung ating katawan, drain na drain yung ating mga bulsa, no, yung ating mga finances, ubos na, yung ating relasyon, may mga misunderstanding minsan, no, may mga tampuhan. Ito yung time, no, ito yung reminder sa atin ni Psalmist King David mga kasembreros na sa oras na tayo po ay kuha pa naubusan na ng lakas, okay? Kuha pa yung lakas ng 20 anyos na bata o na isang tao ay unti-unti mawawala kapag nasa 60, no, 55, 70, 80 and so on mga kasembreros. So are we prepared, no? Syempre alam natin at dapat natin pinaghahandaan ang time na ito mga kasus, kasi lahat naman tayo, kahit na artista man tayo, influential people, kahit na powerful people tayo, tsaka may authority sa society, no, kahit gaano man tayo kayaman, lahat po tayo ay manghihina mga kasembreros. So ito po yung gustong ipaabot ni King David sa atin na kahit nasa pagtanda natin, huwag nating kaligtaan. Huwag tayong tumalikod sa Panginoon mga kasembreros, bagkus ay tumalima tayo at patuloy tayong magpalapit sa Panginoon mga kasembreros. Let us draw ourselves closer to God as we get old age, no? Kasi kapag lumhina tayo, syempre yung mga tao iba, may mga maintenance na, may mga gamot na natin i-take para maging malakas, no? Sa mga sakit for example. Pero ito po ay reminder sa atin ng Panginoon na kahit na may maintenance tayo, may mga gamot tayo na maintain, ang Diyos natin yung ating kalakasan. Kaya ang Diyos po natin ang masasabi natin na siya po ang ating source ng strength mga kasembreros kapag tayo po ay na-fail na yung ating lakas, no? Yung time natin na tayo po ay matanda na. Ang verse na ito nag-express ng napakalalim na plea, okay? Napakalalim na pakiusap at request mga kasembreros for support, no, in care in times of vulnerability and weakness. Okay? Pag mahina na tayo, our strength may diminish as we grow older and we may become more dependent on others for assistance. So bilang ako po ay may 92 years old, no, na lolo dito sa amin, talagang nakaka-relate at alam ko yung yung assistance na kailangan nila, yung support na kailangan nila physically, mentally, socially, lalo na financially and spiritually mga kasembreros. So kailangan patanggapin natin sila, no, sa ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, magsisi sa kasalanan mga kasembreros at tumalikod doon. So the speaker of this verse is voicing a desire to be not abandoned or left alone during these challenging times. It represents a cry for understanding, compassion, and companionship in the face of frailty and advancing age. So ang mga matanda, kailangan talaga nila ng companionship. Kailangan nila ng compassion, ng understanding. Na-imagine ko nga kasi yung lolo ko, siyempre may mga times na talagang hindi may iwasan, nagpapuling pasaway. So, but still, no, may mga times na ubusan ng pasensya tayo, no? Pero dapat may ibabaw at saka nangibabaw po ang love sa namin mga kasembreros sa Kanya. So bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, so tayo po ay nakakasalok ng pag-ibig mula sa Panginoon na unlimited, no? Limitless at endless source ng pag-ibig. So nagagamit natin sa ating pamilya, sa lolo, magulang, kapatid and so on mga kasembreros. So ito po yung sasabi niya King David dito, no? Na habang tayo po ay nauubos ang ating lakas, habang tayo tumatanda, huwag nating, do not forsake, sabi niya, do not forsake me, huwag mo kong pakiusap niya at saka naninikluhod siya sa Panginoon na, Lord, huwag mo akong iwan, do not forsake me, huwag mo akong pabayaan, because King David exactly knows, no, ang feeling, ang experience at ang mangyayari sa kanya kapag siya po ay wala sa Panginoon, wala sa feeling ng Panginoon, parang may kulang, okay? Sa mag-asawa, di ba, kapag kunwari wala yung asawa, yung lalaki wala, tapos yung babae. So either sa kanyang behalf wala, so parang may kulang sa buhay nila. Pag jowa for example, kapag nawalan ka ng anak, no, may kulang mga, so parang ganoon siya. So kunwari yung anak mo nag-abroad or yung asawa mo nag-abroad, so may kulang talaga mga, so ganoon din po ang feeling ni King David mga kasembreros sa kanya, no, sa kanyang experience kapag wala pa ang Panginoon. That is why he was really pleading, no, talaga nakikiusap siya, praying, no, to the earnest point
na ang Diyos po ay huwag siyang iwan. And same goes sa atin. Hindi man tayo tumanda, hindi man tayo, kung may lakas pa tayo, but still, ang lakas na ito ay galing sa Panginoon. That is why we must be thankful every single day ng ating buhay. Ang Psalm 71:9 ay nagka-capture ng poignant plea to God, expressing a profound concern about the challenges of aging and the fear of abandonment in one's later years. So, lahat tayo talagang, may mag-aasikaso ba sa akin pag magiging matanda na ako? Talagang, kasi may mga apo, may mga anak na talagang hindi nag-aasikaso sa mga matanda. So, naawa ko sa mga ganong mga sitwasyon ng mga matatanda, mga senior citizens na parang pinababayaan na magulang, porque may mga pamilya na yung bawat isa, parang hindi na inaasikaso yung mga matatanda. So, talaga nakakaawa mga kasambreros. And tayo, Sir Alden Richards, so talagang sinabi niya na he has to prepare kasi pagtanda, he's preparing his future na ayaw niya na ma-experience yung nangutang sila tuwing kapag yung mama niya nung time nagkasakit, talaga nangutang sila kaliwat kanan mga kasambreros. So, tayo rin mismo talagang maging ganun ang ating mindset para pangalagaan din natin yung ating mga matatanda and ang ating sarili mismo kasi yung mga matatanda, hindi ibig sabihin na matanda na tayo, senior citizen na tayo, ay exception tayo sa mga gastusin, sa mga bayarin, kumakain pa rin tayo, magbabayad pa rin tayo ng mga bills. So the question is, are we prepared mga kasambreros? So according nga dito sa verse natin, according sa Isaiah 46 verse 4, nagre-reassure din ito ng mga believers na kagaya natin na that God's sustaining power extends to old age, promising to carry and rescue them throughout life's journey. So same goes with Deuteronomy 31:6 mga kasambreros na may comfort at saka yung katotohanan na ang Diyos natin ay hindi tayo iniiwan kapag tayo po ay kahit na tayo ay actually kapag mahina na tayo, that's the time, parang that's the most vulnerable time sa atin, pero yan ang time din ng Diyos na mas malapit tayo sa Kanya kasi nga, or mas dapat lalapit tayo sa Kanya and then siya ay mas malapit sa atin because mahina tayo and we need someone na greater sa atin, and ang Diyos yun mga kasembreros. So in conclusion, Psalm 71:9 stands a statement or a testament to God's enduring faithfulness and care, particularly in the later age of life. It calls us to trust in God's unchanging support and to extend that same love and compassion to the elderly in our midst. So, ipanalangin din natin na yung mga family members natin. For example, na hindi tayo kakalimutan, na kapag tayo matanda na, kapag tayo ay wala nang gaanong silbi sa mundo, kasi doon na nawawala yung pag-ibig, yung love, yung care, yung concern ng mga kabataan, yung mga apo, yung mga anak, kapag yung magulang nila matanda na, tapos parang wala nang silbi. So, sasabi ko nga, mararamdaman nila yan kapag sila rin ay dumating na sa ganyang panahon or ganyang edad. So, aantayin mo po ba na maging matanda ka na tapos saka mo sabihin na, ay tama pala sila. So, dapat ngayon pala magtanim tayo ng love, Kapag tayo ay may magulang, mahalin natin sila, Kasi para pagdating ng panahon, tayo rin ay kasi diba, ang buhay natin ay prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. So, kung nagtanim tayo ng concern, ng understanding, ng love sa ating magulang ngayon, so tayo rin pagtanda natin ay ganun din ang igaganti ng Panginoon sa atin, sa ating mga anak, na tayo ay asikasuhin, mamahalin at saka arugain mga kasembreros in the old age natin sa pagdating ng panahon. So mahirap, mahirap talagang maging matanda ka tapos walang mag-aasikaso sa iyo mga kasembreros. So I can definitely testify kasi kami dito ay merong inalaga ang mahal namin na lola na 92 years old mga kasembreros. Alright, so sa ating Word of God nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and concern mga kasembreros sa ating mga senior citizens sa buhay or sa bahay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.